Nagpaalam ako kay tita. Siya pa nga mismo ang tumawag sa akin at nag-suggest na kunin ng chip ng black box ng sasakyan mo eh. Kung ganun pala, walang nai-record ang kotse niya ngayong araw? Oo, nasa akin pa rin. Teka lang, kukunin ko muna saglit sa kwarto. Sagot nito na tila narinig ang sinasabi ng kanyang utak. Pagkabalik nito, inabot nito sa kanya ang mini chip, tsaka muling naupo. Na-trace mo ba ang identity ng babaeng ito? Tukoy niya sa babaeng kasama niya sa larawan. Baka bukas, malalaman na natin kung sino siya. Mahirap malaman kung sinong babaeng yan kung ang pagbabasihan lang ay ang mga litratong yan. Di kasi masadong klaro dahil palaging side profile na nakikita. Nag-request ako ng fingerprint test, mabuti na lang, at di ka na nagliwaliw pagkagaling mo sa presinto. Kumuha ako ng fingerprint sample sa handle ng pinto sa may bandang shotgun seat ng kotse mo. Tsaka ako pinasa sa Interpol para ipaanalisa. Hihintay na lang natin ang resulta. Tumangutango siya sa sinabi ni Emerson. Tsaka tinoon na sa palabas ng telebisyon ang kanyang mga mata pero ang aliw niya ay nagliliwaliw sa kung saan. Never been in his entire life that he gave such attention on a woman besides her mama Stephanie. May kung ano talaga sa bungangerang babaeng yan na pumupukaw sa kanyang kuryosidad. Saglit lang naman ang kanilang naging engkwentro pero tila yata umangkin agad to ng espasyo sa kanyang isip. Why is she avoiding me? Bakit siya nagpapanggap na hindi niya ako kilala? Ganon ba kagrabe ang traumang binigay ko sa kanya nang pagbintangan ko siya na ninakaw ang ebidensya para maisipan niyang magkunwari? At bakit ka nga ba apektado dyan, Xavier Montalbano? Gusto mo ba na siya? That's absurd. Napatayo siya mula sa kinaupuan. He glanced at Emerson's startled expression. Napaano ka? He immediately shook his head saka umupo ulit. Nababaliw na ba ang kabilang bahagi ng utak niya? Bakit naman umabot to sa puntong tatanungin siya nito kung may gusto ba siya sa babaeng iyon? He mentally chuckled. The girl is way too much out of his league. Malayo to sa mga tipo niyang babae. Ever since he preferred a girl na pino kung kumilos, ayaw na ayaw niya sa palengkera ang bibig. He is an attorney but he cannot imagine when the time will come na may involve siya sa ganoong klase ng babae. Baka sa isang mahinahong pagsasalita pa niya ay umatikabong resback na ng bibig nito ang sasalubong sa kanya. She will be the death of him for Pete's sake. Naputol ang malalim niyang pag-iisip nang tumunog ang cellphone ni Emerson. Sandali yung tiningnan ng lalaki na mapagsinong nasa caller ID ay sinagot nito ang tawag tsaka pinindot ang loudspeaker bago nilagay ang aparato sa mini table. O Mendez, may resulta na ba? Bungad na tanong ni Emerson sa lalaking tumatawag. Ayon sa Interpol, unidentified ang fingerprint. Hindi nila ito makita sa database ng AFIS. Ni isang fingerprint walang na-match. Napatawid siya ng upo sa narinig. Dalawa lang ang posibilidad na naiisip niya kung bakit gano'n naging resulta ng fingerprint analysis. It's either that woman is an illegal immigrant or she is a hired ghost agent. The latter fits more to the description given the actual situation. Ganun ba? Sige Mendez, maraming salamat sa tulong. Matapos itong magpaalam at mapatay ang tawag, binalingan siya ng tingin ni Emerson. Sa tingin ko, hindi mo talaga malalaman kung sino yung babaeng yon. Obviously, hindi mo na rin makukuha ang USB na nakaw. You should cross out those evidence and look for a new one. Next month ang start on trial kaya dapat ka maghanda ng todo. Lalo na ngayong naunahan ka rin ng kabila. May punto ito. Di niya na dapat asahan na makukuha pa niya ulit ang USB na yon, kahit pa yun ang nihanda niyang solidong ebidensya para mapatunayan ang kahayupan ng anak ng congressman na yon. He needs to clear the name of the innocent teen. Sa madaling panahon lang ay naibaling dito ang akusasyon. Ayon sa kabilang panig, ito daw ang habol ng habol sa lalaki at nagtangka pang magpakamatay kung ay iwasan niya ito. They said that the teen is the one who insisted to get her hymen ripped. Napilitan lang daw ang lalaki sa gusto ng babae. I will win this case no matter what. Pinal niyang sabi sa sarili. Tumikim si Emerson. So, dito ka ba muna matutulog? Gusto mo tabi tayo? Nakangisi nitong ani habang ang mata nakatingala ang wall clock sa dingding. Hapon na pala. Hindi man direktang sinabi ng kaibigan pero alam niya kung anong gusto nitong iparating. Tinutokso siya nito na hindi siya uuwi ngayong gabi dahil tiyak na sa oras na to, alam na ng mama niya na hindi pa siya nakakahingi ng tawad kay Jessica. Napapabuntong hiningang tumayo siya at tinungo ang ref ng pagkain. He grabbed a can of beer at diretsahang tinungga ayon matapos buksan.
Avoiding her mama's question or should he say interrogation is the best option kahit dapat di na muna siya uuwi sa bahay ngayon. But he realized na may iwasan man niya ang tanong nito ngayon. Panigurado kukulitin siya nito ng tanong kinabukasan. Kaya nang matapos niyang masaed ang lata ng beer, nagpaalam siya kay Emerson na aalis. Inakbayan siya nito habang pabirong pinapaalalahanan siya na maglagay ng bulak sa tenga para di niya marinig ang sermon ng kanyang ina. Tatawa-tawang binatukan niya ito na mabilis naman itong nailagan ni Emerson. He drove his way to their house. Natanaw pa niya ang ina sa may terasa habang pinaparada pa niya ang sasakyan sa garahe. Halatang hinihintay talaga siya nito na dumating. Kakapatay niya lang sa makina ng kotse at akto na sanang bababa, pero mabilis pa sa 4:00 nalingonan niya ang ginang na nakatayo na sa may pintuan. Napangawi siya at saka nakayokong lumabas ng sasakyan. Ma! Inabot niya ang kamay nito para magmano. Katatapos silang magmano nang hampasin siya nito sa balikat. Di ka na nga nakahingi ng tawad tapos matagal ka pang umuwi. Nasaan ang brownies ko? Iluwa mo yon. Panibagong hampas sa balikat ang natamo niya. Bago nito iniwan saka pumasok na sa loob ng bahay. Namumutla ka. Bakas ang pag-aalala sa boses ni Apple na makita siyang nanghihina galing sa banyo. Ewan ba niya? Wala naman siyang pansin na nakakain siya ng panis sa pagkain, pero parang hinahalukay ang kanyang tiyan. Ilang araw rin siyang ganito. Di nga niya ginalaw ang niluto ni Apple na ulam kanina kasi para siyang naduduwal na naman sa baho ng bawang na inilagay nito. Ano ba kasing sinasahog mo sa mga niluto mo lately? Hindi ko bet ang lasa. Nangangalawang na yata yung cooking skills mo, Apolinario. Pinagdiinan niya ang pagkakabigkas sa totoong pangalan ng pabiro na kinurot siya sa tagiliran. Bruwa ka talaga. Ikaw na nga tong ipinagluluto ng agahan tapos ikaw pa nagrereklamo? Ito naman, nagtampo ka agad? Sige ka, maaga kang mangungulubot niyan. Inikutan lang siya nito ng mata, tsaka marang hinihilot ang noon nito. Akto na sana siyang yayakapin nang muli siyang napaatras. Sumiksik kasi sa ilong niya ang parang masangsang na amoy nang ginagamit itong pabango. Hoy babaita, buhay ka pa pero nangangamoy punerarya ka na. Napanganga si Apple sa kanyang sinabi. Agad nitong inamoy ang sarili. Hindi pa ito nakontento at nilapit pa nitong ilong sa may bandang kilikili nito. Ilang beses pa nitong paulit-ulit na ginawa iyon. Saka lang siya nito tiningala. Napuno ng paghihinala. Ilang araw ka nang ganyan? Kumunot ang kanyang noo sa tanong nito. Bago pa siya makapagtanong pabalik, ay naunahan na siya nito. Lampas 2 weeks na mula nang ginawa natin yung procedure, di ba? Diretsahang tanong ni Apple na siyang nagpaurong sa kanyang dila. She mentally calculated the number of days after they did the IUI procedure. A gasp escaped from her lips when she realized that 16 days has passed. Nahawakan niya ang impis na tiyan. Could it be... Hindi niya na natapos ang gustong sabihin nang biglang sinugod siya ng yakap ni Apple. Her heart is rejoicing. It is just an assumption pero ramdam niya malaki ang posibilidad na totoo ang hinala nila sa bagay na kapwa nasa isip nilang dalawa ngayon. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa kanya at saka ito nagmamadaling tumungo sa kwarto nito. Parang hindi na yata nakatungtong. Sa panibagong segundong kamay ng kanyang relo, nang ilang saglit lang nakita na agad sa kanyang harapan si Apple. He's holding a couple of stick-shaped object wrapped inside the plastic. Sige na, pumasok ko na doon. Nang hindi siya natinag ay ito na mismo nagtulak sa kanya para maglakad, papunta sa pinto ng banyo. Weird but her heart is beating erratically. Kagat ay paibabang labi na binuksan niya ang pinto ng banyo, tsaka pumasok na sa loob. Sinalubong siya ng kanyang refleksyon. Sa salamin pagkapasok, kahit siya mismo sa sarili niya, ay hindi matukoy kung anong matatawag na ekspresyong kita ngayon sa kanyang mukha. Niyuko niya ang kanyang 2 pares ng pregnancy test. With a hopeful heart, she read the instructions written then tore up the plastic afterwards. Nilabas niya ang pregnancy test at saka hinubad ang pang-ibabang mga suot para makaihi. Gamit ang dropper, pinataka niya ng 3 beses ang bilog na parte ng PT. Ganon din ang ginawa niya sa pangalawa. Nagpang-abot ang nararamdaman niyang kaba. Ilang minuto pa naman ang hihintayin bago makita ang resulta, pero para yatang hatakin sa nerbiyos.
Sa huli, nakapagdesisyon siyang lumabas sa banyo pagkatapos ayusin ang sarili. Nabungaran niya si Apple na palakad-lakad sa sala. Alam niyang tulad niya hindi rin tumapakali. She approached him and gave the pregnancy test. Nagtatakang sinilubong nito ang kanyang tingin. Pwede bang ikaw nang tumingin? Kabado kasi ako eh. Tinangguan siya nito. Ang tapang mong babae. Amazona ka tapos result ng pregnancy test para ka nang hihimatayin dyan? Tukso nitong ani. Itiko mo kayong bibig mo. Diyan yata nagmulang amoy punerarya mong baho kanina eh. Aray! Napaigik siya nang tumama sa kanyang noo ang dala nitong pamaypay. Gaganti sana siya sa ginawa nitong pagbato na makitang nakataon ng atensyon nito sa hawak ng mga pregnancy test. Abot ang kabang pinag-aralan niyang ekspresyon ng mukha nito. Halos literal na panginginigan siya ng kamay na makitang umaliwalas ang mukha nito at saka kalaunan para tong maiiyak. Unti-unting nanubig ang mga mata nito. Apple suddenly grabbed her for a tight hug. Mas mahigpit pa sa yakap na ibinigay nito kanina. Sinulipan niya ng tingin ang hawak itong PT. Parang pinagkaitan siya ng hangin na ilang segundo bago lumabas sa kanyang bibig ang hagulgol. Bagyang hinaplos-aplos ni Apple ang kanyang likod. Nauwi sa pagkikbi ang hagulhol niya dahil sa nag-uumapaw na kasiyahan. The two red lines mark clearly on both pregnancy tests. Both are positive. Walang duda, buntis nga siya. She is bearing a life inside her tummy. Shh! Tahan na. Baka mapasama pa ang bata niyan. She tried to compose herself. Oo nga naman. Lampas 2 linggo pa lang ang batang nasa sinapupunan niya. They're not sure pa kung malakas bang kapit ito, lalo na't sa ibang proseso ito ginawa. Nagpatianod siya sa kaibigan ang pinaupo siya ni Apple sa sofa. Nagsalin to ng tubig mula sa pitchel, tsaka iniabot sa kanya ang baso ng tubig. Ininom niya iyon para kumalma. Iba pala talaga ang dugo ng mga Australiano, no? 1 take pa lang, buntis ka na kaagad. IUI pa lang ha? Paano pa kaya kapag pinasukan ka talaga? Gustuhin man niyang matawa sa biro nito pero bigla, naokupa na isang lalaki ang kanyang isip. Mahigit 2 linggo na rin pala nung nangyari yung ginawa niyang pag-iwas doon sa abogado. Luckily, hindi na ito muling nagpakita pagkatapos ng araw na yon, pero nakakatuwang isipin na may naiwan tong puwang sa puso niya at nagbabaka sakali ito na balang araw, muli niya itong makikita sa tapat ng kanyang shop. Why would he? Sino ka ba sa kanya, Angie? Napayo ko ang kanyang noo, sinabing iyon ng boses na nagmumula sa likod ng kanyang utak. Nakawagayway na kamay ni Apple sa tapat ng kanyang mukha ang kumuha pabalik sa kanyang atensyon. Kunot ang noo nito at saka bumuka ang bibig para magsalita. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Puno ng paghihinalang, tanong nito sa kanya. Ayaw niyang magdilim dito ng matagal. Ginagap niya ito sa kamay, tsaka sinilubong ang nagtatampo nitong mga mata. Aware siya, naramdam nitong meron nga siyang hindi sinasabi. Dito, ganito kasi Apple, iba ang ama ng pinagbubuntis ko ngayon. Nakarehistro sa mukha ng kaibigan ang pagkarito, kaya muli siya nagsalita. Kasi nagkamali ako ng pinasukang kwarto, iba yung nakolekta ko doon sa hotel. Laglag ang panga. Gulat na gulat ang ekspresyon ni Apple sa kanyang sinabi, kaya hinawakan niya ang baba nito para maisara, pero tinampal siya nito sa kamay. Bakit ngayon mo lang sa akin sinabi? Nawala sa isip ko at isa pa, ano naman kung iba yung nagamit ko, di ba? Ang importante naman mabuntis ako. Depensa niya pang sagot. Sa totoo lang, kahit siya, mismo sa sarili niya, hindi siya convinced sa sinabing rason. The last few weeks kasi simula ng encounter niya ang abogadong yon, hindi na to pinatahimik ang kanyang isipan. Kilala mo ba kung sino may-ari ng ginamit mo? Umiwas siya ng tingin, saka nagkunwaring nagbabasa ng dyaryo. Pero hinablot ito ni Apple, saka pinandilatan siya ng mata. Sa ikinikilos mo ngayon, sigurado ako, kilala mo kung sino yung lalaki. Kilala ko ba siya? Nagpakawala siya ng kabadong tawa. Malabo nang makilala nito ang lalaki. Masyadong abala si Apple sa kakaasikaso ng mga pasyente, kaya puno ng kumpiyansang sinagot niya ang tanong nito ng malaking hindi. Di na rin siya ganito, nanilobayan kaya napilitan siya na sabihin na rito ang pangalan ng lalaki. Si Xavier Montalibano, siya yung aksidente kong nakuhanan ng sample. Okay lang naman na itsura niya, di ganon kalala kaya pwede na rin pagtsagaan. Natigil siya sa tuloy-tuloy na pagsasalita na makitang tila hindi ito makahuma. Maya-maya biglang binulabog ni Apple sa tili ang kabuuan ng bahay. Pati yata mga natutulog na garapatay na windang sa lakas ng tili nito. Aray, ano ba? Inulan siya nito ng hampas sa balikat.
Kulang na lang maglulundag to sa kinauupuan nitong sofa. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Ano nga ulit pangalan? Startled of her best friend's reaction, muling ang bira ang bibig para ulitin ang pangalan ni Xavier. Nagtaka pa siya na malakas itong sinampal ang sariling pisngi. Umaray ito sa sakit. Namula pa nga ang parting sinampal nito pero sobrang saya ng bukas sa mukha nito nang tingnan siya ulit. Napakaswerte mo! Siya naman tong hindi nakahumaka agad. No way, don't tell me. Hindi naman siguro. She mentally laughed nervously. Pinagkakailan ng kanyang utak na imposibleng makikilala ng matalik na kaibigan si Xavier pero taliwas to sa naging reaksyon ni Apple. Matagal ko nang pinagpapantasyan si Attorney Finn. Bruha ka? Sana pala sa matres ko na lang nilagay yun imbes na sa'yo. Malakas sa tawa ang kumawala sa kanyang labi. Reres ba kanya pa sana ito sa sinabi nito pero bigla umalingaw ang ringtone ng kanyang cellphone. She checked the caller ID but it's none of those people she saved in her contacts. Hinayaan niya na lang tong mag-ingay hanggang patay na lang niya na nasa kabilang linya ang tawag. Hindi niya kasi ugaling tumanggap ng tawag, lalo na't hindi nakasave sa kanyang cellphone ng numero. Marami pa namang scammers ngayon. Kakatapos niyang na miss call, tumawag na naman ito ulit. Kagaya ng nauna, inignora niya ulit ito hanggang sa matapos. Akala niya titigil na ito, pero muling tumunog ang kanyang cellphone sa ikatlong beses. Kung sino man ang caller, persistent talaga ito. Ano kaya ang motibo nito at gusto talaga nitong makausap siya? Tinitigan niya lamang ang screen ng cellphone hanggang sa isaad nito ang 3 missed calls. Akto na sana siyang i-off ang phone kasi baka tumawag na naman ulit yung unregistered number. Kaso bago pa niya magawa ang binabalak, she got a text from the unknown number. Hi, this is Mrs. Steffi. Is this Jessica's number? Someone recommended me to approach you since naghahanap ako ng gagawa ng landscape dito sa bahay. Gusto ko kasi palagyan ng mini garden kaya naisipan ko, nabasa mo ng mensaheng to. Literal na napatampal siya sa noo. Nang matapos niyang basahin ang text, kliyente pa lang tumatawag pero inignora niya lamang ito. Not to mention 3 beses pa niya itong inignora at saka balak pa niya itong patay ng phone para hindi na ulit siya matawagan. Bakit niya ba kasi nakalimutan na nag-post pala siya last week sa website niya that she is open for landscaping offers? Nilagay pa niyang numero niya roon dahil wala naman siya ibang spare phone. Dagdag pa na hindi dual SIM ang lagay ng phone niya kaya wala siyang choice kundi personal number ang ilagay.